Sa episode na ito, may isang buhay ulit tayong tutunghayan at pag-aaralan na sa tingin ko ay talaga namang kapupulutan natin ng magandang aral sa buhay. Itutuloy po natin itong ating Marites series. Kasi sabi ko nga nung mga nakarang episode, parang masarap pag-usapan ng buhay ng may buhay. No? Pero sa ginagawa po natin ito, pag-uusapan natin yung buhay ng mga tao na nabuhay sa panahon ng ating Panginoon. Kaya hindi naman po natin pagchichismisan. At ang kwento na titingnan natin ngayon ay ang kwento ni Pedro or si Peter. All throughout the ministry ng Panginoon, makikita po natin na sa lahat halos ng event sa buhay ng ating Panginoon, laging kasama niya si Pedro. That's why Peter is considered to be the second in command sa ministry ng Panginoon. Meron pong salita sa Latin na primus inter pares, o ang ibig sabihin sa English ay first among equals. Ito pong salitang ito ay ginagamit sa iba't ibang larangan ng buhay or organization. At particularly po sa gobyerno, sa mga kabinete ng presidente, especially sa Pilipinas, ang primus inter pares o ang first among equal is the executive secretary. So siya yung pare-pareho silang mga secretary, pare-pareho sila ng level. Subalit by tradition, itong executive secretary ang the first among the other secretaries. At dito naman po sa Amerika, masasabi natin na ang state secretary ang primus inter pares sa lahat ng mga department secretaries ng US President. Kasi ang Department of State ay ang kauna-unahang department na na-establish sa US government. Tingnan natin kung paano nagsimula ang kasaysayan ni Peter with regard to the ministry of the Lord Jesus. So basahin po natin ang kwento mula sa Gospel according to Luke, chapter 5, verses 4 to 11. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka sa pampang, iniwan nila lahat at sumunod kay Jesus. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Punong-puno po ng magagandang aral itong passage na ito na naglathala kung paano tinawag ng Panginoon si Pedro bilang isang alagad. Nagsimula po ang kwento na si Jesus ay nasa baybayin or shore ng lawa ng Genesaret at ito din po ay tinatawag na Sea of Galilee. So habang nandun siya, nagsunuran ng mga tao at nagsiksikan. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay sumakay po siya sa isang bangka na pagmamay-ari ni Simon na tinatawag ding Pedro. So hindi po sinayang ng Panginoon ang pagkakataon na to at siya ay nangaral. Dito pa lang po may makikita na tayo ng magandang lesson. The Lord did not waste the time to preach. The setting was not convenient. Tabi ng dagat, marahil maalon, maingay, kasi nga open air. But He did not waste His time. This teaches us na huwag nating hayaan na ang mga pagkakataon or opportunities na meron tayo ay masayang when we can share the good news of the Lord. Sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, "Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo." And for that reason, mga kaibigan, I am using this platform, as simple as it may be, to reach people with the good news of Jesus.
And I would like to encourage every believer na may following dito sa social media. Wag po nating sayangin yung mga opportunity na makapag-share ng gospel dito. Alam niyo po, itong social media, punong-puno na ng mga nagpapakyut lang, mga nagpapakita lang ng lifestyle, ng mga sasayaw-sayaw. Let's use this as our Lake of Gennesaret or our Sea of Galilee. So my point po is tayong mga believer, do whatever we can and whenever we can to preach the word of the Lord. Meron pong 5 bagay na nakita ko dito sa kasaysayan na binasa natin at gusto kong ibahagi sa inyo yung mga ito. Ang unang bagay po na nakita ko ay launching into the deep o yung pagpapalaot sa kalaliman. So pagkatapos nga pong mangaral ng Panginoon, sinabi niya kay Pedro, since nakasakay na siya sa bangka, na pumalaot sa mas malalim na bahagi ng lawa. Kung titingnan natin yung unang bahagi ng passage na to, sinabi doon na nililinisan na nila Pedro yung kanilang mga lambat. Kasi they're done fishing for the day. At sabi nga nila, nagpagod na silang magdamag kapapangisda pero wala silang nahuli para sa araw na yun. Experience-wise, si Pedro at yung mga kasama po niya ay mga seasoned fishermen. Mga, kumbaga, batikang mangingisda kung tawagin. At wala silang nahuli. And here comes a preacher. Although, bago po naging preacher si Jesus, siya po ay isang karpintero. At nagbibigay po ng instruction sa kanila na to launch into the deep. So, yung mga batikang mangingisda ay binibigyan ng instruction ng isang karpintero na kung paano mangisda. Kung kayo yung nasa kalagayan ni Peter, baka sabihin nyo, teka, who you? Ako ang fisherman dito tapos ako tuturuan mo mangisda. Nangihingi ako ng advice sa'yo, ganon. Baka ako ang sabi nga, nangaano ka ha? Pero ang maganda dito kay Peter, he obeyed. Nung sinabi ni Jesus na pumalaot to the deep end of the water, he obeyed. Hindi niya alam kung ano mangyayari, but he still obeyed. Sabi ni Rick Warren, obedience is the key that unlocks God's promises. Alam nyo, wala pa akong nakilalang tao na nagsabi sa akin, alam mo, luging-lugi ako sa pag-obey sa Panginoon. But everybody that obeyed God has one common line. Buti na lang, sumunod ako. Just imagine kung si Abraham did not obey to offer his son Isaac. Hindi siya matatawag na father of faith. At walang famous line tayo ngayon na sinasabing, Jehovah Jireh, or the Lord will provide. Kung hindi sumunod si Moses, hindi makikita ng Israel ang mga himala ng Diyos na kaya niyang protektahan sila sa makapangyarihang army ng Pharaoh. At gawan sila ng malaking himala na hatiin ng Diyos ang dagat at makadaan sila sa tuyong lupa, di ba? Kung si Jesus ay hindi sumunod hanggang sa krus, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kung si Pedro ay hindi sumunod, hindi niya makikita ang mga himala ng Panginoon na siya mismo ang naging eyewitness sa mga ito. Ang magandang bagay na nakita ko din sa kwentong ito, ang Panginoong Jesus ay nag-utos kay Pedro na gawin yung isang bagay that he is a master of, which is fishing. Hindi siya inutusan ng Panginoon na magkarpintero or manggamot or mag-bake ng napakasarap na cake. He told him to do something he is very comfortable doing, which is fishing. Mga kaibigan, ang kagandahan sa ating Diyos, He will not instruct you to do something that is very impossible for you to do. So, pag may pinagawa ang Diyos sa'yo, alam niya na kayang-kaya mong gawin. So, sumunod ka lang, magiging okay ka. At ang isa pang magandang bagay sa pagsunod ni Pedro ay he obeyed completely. Nang sinabi sa kanya ni Jesus to go to the deep part of the water, he went to the deep part of the water. Kung minsan sa buhay natin, kaya hindi natin nakikita yung tunay na himala ng Diyos, is because when we obey partially. Sabi nga ng isang pastor na narinig ko, partial obedience is disobedience. Kung susunod ka din naman, sumunod ka na ng lubusan. Kaya sabi ko sa simula ng video na to na the deeper the water, the bigger the fish. Kung gusto mong maranasan ng mas malaking himala ng Panginoon, sumama ka sa Kanya kahit nasa mas malalim na bahagi ng dagat. Alam niyo, ang problema sa atin minsan, susunod lang tayo when it's convenient. Susunod lang tayo when we think wala namang masyadong mawawala sa atin. Susunod lang tayo pagka medyo sigurado natin kung ano ang outcome. If we will obey, let's obey completely. The second item we can see in this event is abundant blessing.
o umaapaw na pagpapala. Nung sumunod si Pedro at ang kanyang mga kasama, nakita natin ang kamangha-manghang himala. Yung kanilang mga lambat ay napuno at halos mga punit na sa dami ng huli. Itong pambihirang dami ng huli na ito ay pagpapaalala sa atin na kapag ini-align natin ang ating sarili sa kalooban ng Panginoong Diyos at ginawa natin yung tinatawag na step of faith, maaari niya tayong pagpalain ng higit pa sa inaasahan natin. Lagi nating tandaan na ang Diyos na tumatawag sa atin upang sumunod ang lumikha nitong mundong ito at pagmamay-ari niya ang lahat ng bagay. But, alam niyo, bago pa po ako ma-accuse na isang prosperity gospel preacher, gusto ko lang tingnan natin yung mga pangyayari nung tinawag ng Panginoon si Pedro. Hindi sinabi ni Jesus kay Pedro na, Pedro, sumunod ka sa inuutos ko sa iyo at gagawin kitang fish king. You know, hindi sinabi ng Panginoon na pag sumunod ka sa pinapagawa ko sa iyo, magiging pinakamayaman kang mangingisda dito sa Galilee. In fact, nung sumunod si Pedro sa instruction ng Panginoon, wala naman siyang expectation na magkakaroon siya ng maraming huli. Sa totoo, ang expectation niya, wala siyang mahuhuli. Kasi nga, nangisda na siya for a long period of time, pero wala naman siyang nahuli. But Jesus has already planned to show Peter a miracle. So ano pong sinasabi natin dito? Hindi natin pwedeng pang-blackmail sa Panginoon na, Lord, sumunod ako dapat may blessing akong matatanggap. The giving of the blessing is in the hands of the giver, not of the receiver. Kung gusto ng Lord na ipakita sa iyo na bigyan ka ng himala, He can do it. He is the God of miracles. Kung gusto ng Diyos na ang blessing na ibibigay sa iyo is when He welcomes you in heaven, that's a much greater miracle. Kung titingnan po natin yung Hebrews 11, ito yung tinatawag na Hall of Faith chapter. Kung babasahin natin itong chapter na to, makikita natin that because of faith, inilista yung mga pangalan ng mga characters sa Bible and how they responded with their faith. It's so amazing pag binasa natin yung verses 33 to 35, napakaganda ng sinabi doon. Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. But what really touched me and made me teary-eyed habang binabasa po ito was the latter part of verses 35 to 38. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang hinamak at hinagupit at mayroon ding ikinadena at ibinilanggo. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, tinukso at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagalagala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. At sa verse 39 to 40 po, sinabi kung bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa kanila. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabubuting patotoo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako. Sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo. Kaibigan, kung sumusunod ka sa Diyos, pero parang hindi mo naman nakikita na gumiginhawa ang buhay mo, samantalang yung mga alam mo na hindi sumusunod, parang mas mararangya ang buhay kaysa sa'yo, huwag kang magdamdam sa Diyos. Kung hindi ka man tumanggap ng material na pagpapala dito sa lupa, may gantimpala ka na naghihintay sa piling ng Diyos sa langit. Ang pangatlong bagay na makikita natin sa kwentong ito ay a humbling response o mapagpakumbabang tugon. Nung mapagmasdan ni Pedro ang himala ng Panginoon, doon niya napagtanto na hindi pangkaraniwang tao si Jesus. Big time to.
Hindi ito yung nagpapanggap lang na magaling pero bokya din. Kaya ang ginawa ni Pedro ay lumuhod siya sa harap ni Jesus at sinabi niya, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Hindi niya sinabing, "Well, dapat lang na tawagin mo ako kasi qualified ako." Isang mapagpakumbabang tugon ang ibinigay niya sa Panginoon. Matapos niyang sinabi yon, binigyan siya ng katiyakan ng Panginoon na kanyang tinatawag si Pedro hindi lamang para mangisda, hindi lamang para mag-provide para sa kanyang pamilya, hindi lamang para maging mayaman sa buhay na to, kundi tinatawag siya para sa isang higher calling. At ito ay ang mangisda ng tao. Ibig sabihin, maghanap at tumawag ng tao para sa kaharian ng Diyos. Mga kaibigan, sa panahon na kinikilala natin ang ating kakulungan at pinakikita natin ang ating kababaang loob or humility, mas doon tayo gagamitin ng Diyos sa gusto niyang ipagawa sa atin. As compared kung tayo ay feeling entitled dahil magaling tayo, dahil we have the right education, we have the right qualification. So, when God calls you to a ministry or to do something for His kingdom, be available, but respond in humility, and He will use you for His great purpose. Ang pang-apat na bagay ay discipleship, leaving all behind. Nung makita nila ang himala ng Panginoon, itong sila Peter, si James, and John, they left everything behind and followed Jesus. They left their livelihood, their security, their plans, at pinagkatiwala nilang lahat kay Jesus. Kung baga, yung pagsunod nila, todo na to, go, go, go! Mga kaibigan, ang pagiging alagad o tagasunod ni Jesus ay isang seryosong bagay. Pag nagpasya ka na sumunod kay Jesus, iiwanan mo yung dati mong buhay, at ipababago mo ito kay Jesus. At mabubuhay ka bilang isang bagong ikaw. Hindi pwede na tingi-tingi ang pagsunod kay Jesus. Hindi pwedeng susundin mo siya kapag Sunday, pero ikaw ang in charge sa buhay mo Monday to Saturday. Hindi pwedeng sabihin natin na, well, pagsunod kay Jesus, okay ako sa mga spiritual matters. Pwede ako sumunod kay Jesus dyan. Pero sa mga business dealings ko, off-limits ka dito, Lord, ha? Sa mga bisyo ko, off-limits ka dito. Sa mga finances ko, off-limits ka dito. Isipin natin, if He is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Ang panghuling bagay na makikita natin ay transformation and commission. Just imagine that the Christian church that we have today just started with the Lord Jesus and the 12 ordinary men. Sumablay pa nga yung isa. Although in Acts, pinalitan siya ng isa pang disciple. But these 12 people turned the world upside down. Dahil sa kanilang pagsunod, we have this faith today. Alam mo, sabi ni Rudy Tomjanovich, yung dating coach ng Houston Rockets, don't ever underestimate the heart of a champion. Sabi ko naman, don't underestimate the heart of a committed disciple. Being a follower of Jesus is the highest calling a person can have. Because you will be an instrument to snatch a soul that is bound to hell to the presence of God in heaven. You know, walang mga doktor who can do that. Walang mga engineers who can do that. Walang mga lawyers who can do that unless they are a disciple of Jesus. Everyone who will decide to follow Jesus will be transformed and commissioned to change the world around them. So mga kaibigan, let's decide to make a commitment to follow Jesus. And I can assure you, you will never regret that decision. If you have questions on how to be a follower of Jesus, how to be a disciple of Jesus, mag-iwan lang po kayo ng comment. At sa tulong po ng Panginoon, I will reply and guide you kung ano ang gagawin natin. At hanggang dito na lang po muli tayo, hanggang sa susunod na episode ng Walk with TJ. Minsan pa, pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. God bless. Bye-bye.